It was our 10th year anniversary. Ito din yung day na mag-move in tayo sa bahay na ilang taon nating pinagtrabahuhan. 2-bedroom house, a car, stable na mga trabaho, yearly trips abroad. Ano pang hihilingin natin, di ba? I remember our first night sa bahay natin. Wow, ang sarap sabihing bahay natin. Wala pa tayong masyadong gamit. Bed, kitchen stuff pa lang. Nagpabili ka ng champagne, yung mura lang. Akala ko magse-celebrate tayo. Yun pala, babasagin mo lang sa pader. Tawang-tawa pa ako kasi sa bagong barko lang ginagawa yung ganong tradition. Tapos sabi mo, oo nga, but this house will be our vessel. You and me. Hanggang mapagod ang araw sumikat tuwing umaga. And then, we made love. Sa kamang nasa sahig pa, katabi ng mga gamit natin sa kahon. Naging smooth yung unang taon natin na magkasama sa bahay. Sino mag-aakala na yung taong nakakasunog ng fried egg marunong magtinola na ngayon? Tama nga sila. Pag masaya ka, wala ka ng pakialam kung tumaba ka. And my God, I gained 10 pounds real quick. Worried na worried ako habang nakatingin sa salamin. Pero niyakap mo ko. Sabi mo, okay lang mataba. Mas masarap ihag. Mas masarap kurutin. Pero alam ko naman pampalubag loob mo lang yun. Nag-diet pa din ako. Nag-jogging. At higit sa lahat, padagong binabalik yung sobrang kanin na nilagay mo sa plato ko. At night, lagi kong iniisip, sana tayo na. Sana ikaw na yung magpapabago sa plano ko. Sa plano kong tumandang mag-isa. Kasi alam kong hindi mo ko iiwan na kahit ganito ako, tatanggapin mo na may mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. On our 5th year together, naging kampante na tayo sa isa't isa. May mga away na nakakatakot dahil parang feeling ko, yun na yung katapusan nating dalawa. Pero pag lalapit na ako sa pinto, walang mintis. Kasunod na kita. Nahanap ko na din yung technique para hindi na ako matuksong lumayas pag nag-iinarte ka. Dinamihan ko yung damit ko sa aparador natin. Nakakatawan palang mag-impake pag madami kang dadalhin. Pero mas wala nang nakakatamad sa unpack ng lahat ng gamit mo pag pinapatulan kita sa topak mo. Life becomes easier. Na-reach ko yung point na kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Not the material things I meant you. Yung feeling na uuwi ako from work. Tapos aabutan kitang excited na makita ako. 15 years. Pero ganun na ganun pa din yung nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko makontain. Hindi ko mapigilan. I still stare at you nang hindi mo alam. I still find myself smiling habang pinapanood kang magbihis bago pumasok sa work. I think I will never get tired of you. I think I want you more every day. Everyone has their own life goals. Yumaman, mag-travel around the world, sumikat, maging celebrity, maging politiko, makahanap ng cure sa cancer. Pero ako, gusto ko lang maging masaya ka. Yung i-make sure na happy and comfortable ka, yun lang, sapat na. Kahit wag mo nang suklian, kahit wag mo nang i-reciprocate, smile mo pa lang, bayad ka na. Kaya lang, bakit ganun? Kung ika-20th anniversary natin, nasanay na ata tayo sa isa't isa. Yung isang beses na di tayo nagsabay na kumain, nauwi na sa every other day. Bakit yung mga yakap na nagpalao sa kumot, nawala na? Natutulog na din tayo ng magkatalikuran sa isa't isa. Naiinis ka na pag nilalambing kita. Sabi mo, pagod ka. Bigyan naman kita ng time magpahinga.
Unti-unti naging cold yung pakikitungo mo sa akin. Tinry kitang kausapin kung may problema ba. Sabi mo wala. Pero sa kilos mo, halatang meron. We talk less. Naging awkward pati paghawa ko sa'yo. Bakit parang hindi na kita kilala? Ang pinamasakit nun, bakit parang hindi mo na ako mahal? Sinabi mo, parang wala ng fire. Nawala na yung spark. Naging predictable na tayo. Naging boring, naging routine. Gusto kong tumutol kasi bakit para sa akin hindi? Bakit sa side ko, ikaw at ikaw pa din yung pipiliin ko? You asked for space. Ako, I asked for a chance to work things out. Pumayag ka. Pero bakit parang ako lang yung nagtatry? Bakit parang naiwan ako sa ere habang mahal na mahal pa kita? Then we started talking again. This spark, this fire thing, convincing me na nawawala pa din. Na maybe it's time to let go of each other. Na baka hindi talaga tayo pang long playing. Nag-agree tayo na maghiwalay. Nag-impake ako ng gamit na kailangan ko lang. Ang sakit palang umalis na walang umahabol sa'yo, no? Pero hindi ko pinakita na naiiyak ako deep inside. Kasi ayaw kitang mag-guilty. Ayaw kong ma-feel mo na masama akong tao. Gusto ko ba ding ma-feel mo na you did good? Na you made the right decision? Na letting me go will make you happy? Teka, ang brutal naman, but then again, ano nga bang goal ko sa buhay? 1 month felt like years. Deep inside, I'm dying. But on the outside, kailangan ko ipakita sa'yo na strong ako. Ayokong mag-alala ka. Ayokong malungkot ka kasi malulungkot din ako. You told me, tingin ko, we should try dating other people. Sabi ko, that's a good idea. Para naman mawala yung attention ko dun sa malaking chunk ng buhay ko na nawala. Nagsinungaling ako nung sinabi ko na we both need a diversion. One time, you asked me if gusto kong bumalik sa bahay natin. Yun kasi yung panahong nagka-problema ako sa bahay ng parents ko. We set some rules. Pumayag akong bumalik sa bahay natin hindi dahil wala akong matitirahan. Tiniis ko yung thought na hindi ka na sa akin. Basta makita lang kita araw-araw. Nagpretend ako na I'm fine around you. Naririnig kita minsan sa kabilang kwarto, masayang may kausap sa phone. Habang ini-imagine na ako yung kausap mo, na natatawa ka pa rin sa jokes kong gas-gas na. Tapos mukhang gagong iiyak mag-isa. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, bakit nag-move on ka na hindi pinapaalam sa akin? Bakit mo naman ako iniwan sa ere? Bakit hindi ko magawang magalit sa'yo? Bakit nasasapawan ng pagmamahal ko yung sakit? Basta. Ewan. Sa daming bakit na tanong, ikaw lagi yung ending na sagot. Akala ko may sasakit pa sa feeling na kasama mo sa bahay yung taong hindi na magiging sayo. Mas masakit pala yung makitang sinusundo ka na ng iba. Tangina. Tinotoo mo ngang makipag-date sa iba. Alam kaya ng bago mo na hindi ka mahilig sa romantic movies? Na mas nag-e-enjoy ka sa horror movies? Alam kaya niya na hindi ka kumakain ng pizza na may bell pepper? Alam kaya niya na ayaw mong pinagbubuksan ng pinto kasi gusto mong ma-feel na independent ka? Gusto ko kayong sundan para ituro lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. He has to do it right. You deserve only the best. Kahit hindi na from me. Pag uwi mo, nagpakwento ako sa'yo. Pinakita ko na I'm your best friend. Your friend na di nasasaktan. Yung friend na pigil ng umiyak.
You ask me kung anong nangyari sa araw ko. Gusto kong isagot na, ito, nagpretend na masaya. Pero syempre, ayaw kong maging thunder stealer. Naging talent ko na ata itong magtago ng feelings. Nagpretend ako na hindi masakit. Hindi na ako nanghihinayang. Okay na lang lahat. Nagpretend ako na I'm seeing someone new. At higit sa lahat, nagpretend ako na naka-move on na. Kailangan kong gawin to. Kasi pag alam mong nahihirapan ako, lalayo ka. Hindi ko pwedeng i-risk yun. One time, you told me it didn't work out with the new guy. Sabi ko sa'yo, try ulit. Baka malas lang sa unang try. Alam mo yung feeling na gustong-gusto kong sabihin na tayo, let's try ulit. Malay mo, pumasa na ulit ako. Pero naduwag ako. Baka sumablay na naman ako. Baka maging epal ako dun sa hinahanap mo na di mo na makita sa akin. After 2 months, nakaipon ako ng lakas ng loob na mag-move out. Paalis na ako nun, pero pinigilan mo ko. Sabi mo, baka pwedeng magstay ako. Pero unlike last time, you will help me unpack. Unlike last time, ako na yung pipiliin mo. Sabi mo pa, hindi pala ako worth it. Hindi worth it saktan. Hindi worth it palitan. Wala namang relasyon na perfect eh. Walang relasyon na walang buwis-buhay challenge. It will drain you. Ilalabas niya yung worst mo. Itotodo niya yung pasensya mo. It will take you to the moon, tapos ilalaglag ka niya ng walang pasabi. Pero at the end of the day, dapat walang multiple choice. Dapat siya lang yung lagi at tanging sagot.